See what happened, guys? May mga pagkakataon na talagang ganyan ang nangyayari. Bigla ang lilipat ng lane. Good morning guys. So today, lalabas tayo ng Maynila. Share ko pala sa inyo yung dadaanan natin from Batangas. So dadaan tayo ng Star Tollway, SLEX, then I think makakapag Skyway tayo. Entry tayo ng Star Tollway, guys. And sa mga nagtatanong, ano ba yung mga kailangan? Syempre, unang-una, RFID. Dapat meron na po kayong installed RFID para iwas abala. And sa pagkakaalam ko, bawal. Yes, bawal ang walang RFID. So makikita nyo naman dito yung mga informative sign, no valid, ETC or RFID, no entry. Magkano kaya balance natin? Di ko lang sure, guys. Makikita nyo naman yan dito pag entry nyo. Yan. So 1.3 ang balance natin. Share ko pala sa inyo, guys, kung magkano yung makukonsume natin na toll, no? Round trip. Then yung gas natin. So yung gas ko is half tank. Tignan natin from here papunta sa Quezon City kung magkano yung ating na-consume na gas. Malalaman natin yan dito sa second toll na dadaanan natin. Doon tayo kakaltasan. Kaya be ready, guys, kung papasok kayo ng Star Tollway to SLEX, Skyway. Be prepared ng mga kailangan, no? Mahalaga yan as a driver. Ang maximum speed limit po sa Star Tollway ay 100 km/h. Then sa mga heavy vehicle like trucks, buses is 80. Maximum, maximum. The minimum is 60 km/h. Yeah. Dito yan sa SLEX, Star Tollway. Iba na ho pagka nandun na tayo sa Skyway. Ang maximum is 80 km/h. Anyway, wala pa naman tayo sa Skyway. Nandito pa lang naman tayo sa Star Tollway. Makikita natin yan. Share ko rin sa inyo. And anyway, babalikan ko kayo. Pa-entry na tayo ng Skyway from here. Sa mga first timer luluwas ng Maynila. Okay, para hindi po kayo maligaw. Kailangan natin makaposition sa pinakang outermost lane. Dahil ito na yung preparation to entry the Skyway. Actually, guys, may makikita kayo ditong road markings or pavement markings na kailangan nandito kayo sa loob. Dahil pagka nasa labas kayo ng road markings, minsan nagkakaroon tayo ng violations. Baka ma-disregard natin yan at matikitan tayo. Ayan, ito yung preparation, guys. Nakikita nyo naman yung informative sign. Ayan, nasa taas. Skyway, entry, keep right, 500 meters ahead. So, ito yung position na dapat nandito na kayo naka-stay. Huwag kayong mag-i-stay dyan sa kabila, dyan sa kaliwa. Tapos mag-enter pa kayo ng Skyway. Ayan, katulad nung SUV na to. So unsafe na siya for me. Syempre, dahil andito yung mga pavement markings na kung saan, ito na yung position dapat natin. Kaya napakahalaga, guys, ng pagpaplano na kung tayo may intention talaga, dapat nandun na tayo intended sa pupuntahan natin. Dapat nandun na tayo sa mga lane. Alright, guys, ito mapapansin nyo, ito yung toll para makapag-entry tayo sa Skyway. Ayan. So, pag nandito na kayo, mag-uumpisa ng umahon or umakyat tayo dyan. Then, syempre, pass-through lang naman to. Wala pang kaltas yan sa ating RFID. So, proceed lang tayo. Pero, syempre, make it sure, slow down kayo, no? Huwag kayong maging reckless dito. At eto na nga tayo, guys. So, dito muna tayo sa kaliwa. Sa innermost lane, unahan lang muna natin tong
dalawang sasakyan na to. Pansin nyo guys, hanggang 80 km/h lang ang maximum speed limit dito. Then 60 km/h para sa mga bus and trucks. So kung nandito kayo sa kaliwa, actually, mapapansin nyo dito guys, ito maraming debate dito guys. Kasi bawal daw mag-change lane kapag solid line. Actually, from here sa entry ng Skyway, kung mapapansin nyo, more on solid line na yan. Dito sa mga gantong kalsada, sa Skyway guys, wala kayong makikita ditong broken line. More on solid line yan. Kasi nga, kailangan makapag-stay kung nasaan lang tayo na lane. Dapat doon ka lang mag-stay. Pero yung pag-change lanes, ay pwede naman natin siya talaga siyang gawin. Kunwari nito, lilipat tayo dito sa kanan, dito sa rightmost lane. So signal muna tayo syempre. Then check ka sa side mirror mo, sa rear view, sa paligid mo. Kung safe, pwede kang lumipat. Yan po ang sinasabi sa solid white line. Pero, syempre, dahil nga ginawa nga siyang solid line, so dinidiscourage tayo ng pag-overtake or pag-change ng lane. Pero kung safe mo naman siyang gagawin, safe na safe, sure, 100% yung paglipat mo ng lane, pwede naman talagang lumipat ng lane. Kasi nga, katulad ng sinabi ko guys, from entry dito sa Skyway, wala ka nang makikita ang broken line dito. Papaano? Kung nandito ka sa lane na to, tapos mag-exit ka na, hindi ka pa ba mag-change ng lane? Wala po tayong makikitang broken line dito. Ang bukod tanging makikita lang natin dito, solid line, maximum and minimum speed limit, informative sign, kung saan ka mag-exit. Make it sure lang talaga na safe natin siyang gagawin. Pero syempre, wag nyo gawing habit yan dito. Wag nyo gawing laro-laro or biro-biro yung paglilipat-lipat ng lane, no? Kahit sabihin natin safe, na maya't maya lilipat-lipat po kayo. Wag po natin gagawin yon. Dahil may mga camera po dito. Mapapansin at mapapansin kayo, makukunan kayo ng camera. And anyway, ito na po yung toll dito sa Skyway. And tignan natin kung magkano yung makakaltas sa atin from balance natin na 1-3. Then, syempre guys, iwasan nyo rin mag-tailgate dito. Iwasan yung tumutok sa sinusundan nyo. Makikita nyo naman dito, wait here. So dito kayo titigil talaga. Then pag lumagpas na yung sinusundan nyo, tsaka po kayo mag-move. So tingnan natin kung magkano yung balanse at makakaltas. So 415 guys from Startol, then SLEX, then pag entry natin ng Skyway, 415. So yun po yung toll fees natin. So syempre expected natin yan pabalik. It's the same amount. So round trip, more or less 900. Yun po yung magiging toll natin. Round trip from Batangas to Manila, then from Manila to Batangas. Pwede na rin, at least hindi ka maabala, hindi ka matatraffic. Kasi kung hindi po tayo dadaan dito sa mga gantong daan, Startol, Skyway, Expressway, makaabutin tayo ng siyam-siyam from Batangas to Manila. Kung magsa-service road tayo, abutin tayo ng mga 4 to 5 hours. Kung traffic pa, baka abutin ka ng 6 hours. Since dito tayo dumaan, inabot lang siya ng 1 hour and 30 minutes. So ganun kabilis pagka dito tayo dumadaan sa mga ganitong kalsada. Guys, if you notice, nandito na tayo ngayon sa pinakang outermost lane. The last exit natin ay dito na ho sa Quezon Avenue. So kailangan nakaposisyon tayo sa tamang lane intended dun sa exit natin. Kasi kagaya ng sinabi ko guys, pwede naman mag-change lane through solid line dito. Kaya lang for the safety nga at dapat naka-stay ka na rin. Hindi yung gagawin nating biro or laro-laro yung palipat-lipat ng lane. Actually, 5 km to Quezon Avenue. Ngayon, titignan din natin ulit kung magkano yung possible na toll fee dito sa exit natin sa Quezon Avenue. Dahil yung binayaran natin kanina is 415 pag-entry natin ng Skyway. Galing yun ng Startol at SLEX. I think nasa 200 above to. Pero I'm not sure, kaya titignan natin sa toll gate kung magkano yung toll fee natin. So it's good thing dahil nandito na tayo ngayon sa
intended na linya para sa exit natin. Alright, so see what happened guys kung magkano ang toll fee natin dito. Check it out. 264. So, all in all, 415 plus 264. So, almost 700 pesos. Guys, round trip, dalawang 700 pesos. Yun po yung all in all na babayaran natin sa toll fee from Batangas to Manila, Quezon Avenue. So medyo malaki, but reasonable naman, hindi tayo matatraffic. Dahil 1 hour and 30 minutes lang yung ating binahe, pwede na rin.